Okay, so share ko sa inyo to guys, no, yung ganitong issue sa ating GCash account ngayon, kung saan guys ay kapag nag-open tayo ng GCash application natin, ay ganito ang lumalabas sa ating GCash application. So nakalagay dito guys ay GCash detected that the device has a custom ROM or unlocked bootloader. So kapag nagkaganito ang inyong GCash application guys, ay possible na meron kayong binago sa inyong phone device, kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin. Katulad nga ng sinasabi dito sa GCash application na maaaring nag-custom ROM kayo or nag-unlock bootloader sa inyong phone device. So kapag nag-custom ROM kayo guys sa inyong phone device, ay meron kayong binago sa inyong phone device, kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin. So mamaya ko lang ipapaliwanag ang tungkol sa custom ROM or unlock bootloader at iba pang mga ginagawa natin sa ating phone device. So ngayon guys ay paano natin ma-fix ang ganitong issue sa ating GCash application, okay? So, simulan natin. So, kahapon guys ay gumawa tayo ng video tutorial tungkol sa developer options at merong ilan sa ating guys na nag-feedback na hindi gumana at meron din nagsabi na gumana pero mas madami ang hindi gumana base sa aking nabasa. Kaya gumawa tayo ulit guys ng video tutorial. So, ngayon guys ang gagawin natin kapag hindi gumana ay yun install natin guys yung GCash application natin guys. Yan. So, ang gagawin natin, yun install natin ito at papalitan natin ito guys, no. So, ang gagawin natin, hindi tayo kukuha guys sa Play Store mismo guys, no. So, hindi tayo kukuha dito guys. So, ang gagawin natin, una natin gagawin dito guys ay punta muna tayo dito guys sa ating phone settings na ito guys, no. So, pag punta natin dito guys sa phone settings natin guys, hanapin natin dito guys yung additional settings na ito guys. So ang gagawin natin, click natin yan, hanapin natin guys yung backup and reset guys. So kapag wala dito guys sa additional settings guys yung backup and reset, so minsan nang dito yan sa pinakababa or minsan nang dito guys sa about phone guys, no. Dito yan. So kapag wala guys ay dito kayong pumunta guys sa additional settings nyo guys. Yan. So dahil nga guys ay hindi gumana guys yung developer option kahapon guys, so ang gagawin naman natin guys ay una natin gagawin dito guys, i-backup and reset natin ito guys, no. So hindi naman natin i-format ito guys or factory reset guys. So click natin ito. Ang gagawin natin dito guys ay mag-reset system settings only tayo guys, no. So click tayo din. So, ulitin natin backup and reset. Click natin yan. Tapos click natin guys yung data erasure. Erase all data factory reset. Click natin yan. So dito makita natin guys yung reset system settings only guys. So ang gagawin nito guys ng reset system settings only guys, kung ano yung nagalaw natin guys sa settings natin ay ibabalik niya sa dati guys or i-default niya sa dati guys yung system settings natin guys. So nagawa ko na ito guys, reset system settings only guys, at gumana guys yung aking GCash application guys. Yan. So sunod natin guys ay back tayo. So kapag okay na tayo sa reset system settings only guys, ay sunod natin mag-download tayo dito guys ng GCash application natin guys sa app market na ito guys, no. So ito guys yung gagamitin natin guys. So hindi na tayo kukuha guys sa Play Store natin guys, no, kasi nga nadidetect tayo guys na custom ROM guys, no. So ang gagawin natin, dahil magkaiba naman siya guys ng version sa Play Store at dito guys sa app market, ay ito guys yung gagamitin natin guys, no, app market guys. So punta tayo dito guys sa app market natin. Yan. So mamaya tuturo ko naman sa inyo guys, no, sa ibang phone kung saan tayo kukuha ng ibang application guys. Maliban na lang guys sa browser natin guys, no. So medyo risky guys pagdating doon guys sa Google browser natin or sa ibang browser guys or sa mga ibang third party guys. So dito guys ay punta tayo dito guys sa app market. Search natin dito guys yung GCash application guys, no. Yan. So dito ako niya nag-download guys, dahil nga nangyari sa akin ay nagkaroon rin ako guys ng custom ROM guys, no, or unlock bootloader guys. So dito ko yung nakuha guys yung aking GCash application guys. Okay? So sa akin guys na download ko na yan. So sa inyo bago nyo guys i-download ito guys yung GCash application guys sa app market, so yun uninstall muna nyo guys yung luman yung GCash guys na galing sa Play Store guys. Okay? So marami pa tayo guys ibang way guys, no, para mapagana natin guys yung GCash application natin. So ipapaliwanag ko muna guys yung custom ROM at yung unlock bootloader guys. So dahil yung nadidetect ni GCash application
ay custom ROM or unlock bootloader sa ating GCash application, ay ito yung ipapaliwanag natin kung bakit lumalabas ito guys sa ating GCash application. So custom ROM or unlock bootloader, so itong dalawa na ito guys ay may connection sa isa't isa. So para makapag custom ROM kayo ng phone device niyo ay kailangan nyong i-unlock bootloader ang inyong phone device. Ito naman guys yung pag-customize sa ating custom ROM sa ating phone device, na kung saan ay pwede tayong mag-install ng customized ROM sa ating phone device. So pag customized ROM kasi guys, ibig sabihin guys hindi na stock yung gamit natin sa ating phone device. So ibang ROM na siya or ibang firmware na siya guys. So tinatawag na customized ROM. So ibig sabihin meron tayong binago sa ating phone device, kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin. At minsan naman guys ay bigla tayong nag-update ng security patch natin sa ating phone device, or nag-update tayo guys ng software update sa ating phone device. Kaya ang nangyayari ay minsan nadidetect tayo ng digital wallet natin na nag-ibang ating custom ROM. Kaya ang gagawin ni digital wallet ay mag-alert sa inyo or sa inyong digital application na nag-custom ROM kayo sa phone device ninyo. Pero ang totoo naman guys ay hindi naman kayo nag-custom ROM sa inyong phone device. Nag-software update lang kayo dahil yun nga, inupiran lang kayo guys ng software update para sa phone device niyo. Kaya yung digital wallet niyo ay nagtaka, kaya nilagyan tayo guys ng note na nag-custom ROM tayo, na hindi naman talaga. So sa ating phone device kasi guys ay meron tayong ginagawa katulad ng pag-root ng ating phone device, lalo na sa mga Android user. Sa mga rooted device ay nadidetect din siya guys ng digital wallet natin. So ang rooted phone device kasi guys ay pasok sa custom ROM guys, no? Ibig sabihin ay meron tayong binago sa ating phone device. At madalas naman guys, ito ang ginagawa natin sa ating phone device. Ito yung tinatawag na configure system behavior. Ito guys, yung configure system behavior ay possible ito yung nagawa natin guys. Kasi sa phone device natin ay merong developer options na kung saan ay pwede tayong mag-configure ng system natin sa ating phone device. So ang nangyayari ay nadidebug natin ng isang application or may nabago tayo sa ating phone device. So ito kasing configure system, ito ay makita natin sa ating phone settings guys. So kapag alam mo yung developer options sa phone settings mo at alam mong gamitin, ay pwede kayong mag-configure ng gusto nyong system settings. Okay? So madaming settings guys ang pwede nyong mabago sa inyong phone device, kaya nadidetect tayo ng digital wallet natin na application, lalo na kapag meron tayong iniba sa ating developer option. So yung developer option kasi guys ay malalim na settings sa ating phone settings, kaya kapag meron kayong binago ng settings, pwede kayong madetect sa mga digital wallet nyo katulad ng GCash application natin. So madami pa tayong ginawa sa ating phone device guys na kagustuhan natin guys gawin. So ito guys ay para din sa atin at sa GCash application natin, para ma-secure ang ating GCash application. Okay? Or yung GCash account natin guys. So halimbawa guys ay ganun pa din, hindi talaga gumana ang ating GCash application at meron pa ding lumalabas guys na issue sa ating digital wallet, ay pwede ninyong itong subukan guys. So pwede nyo subukan ito guys, magpa-share kayo sa mga kakilala nyo may GCash application guys na gumagana sa kanila. Kung may makita kayo guys na version na 5.89.0 version or 5.90.0 version, mas okay kasi sa mga phone device ko kasi guys ay subok na gumagana ito guys, no? So papakita ko sa inyo guys. So ito guys yung GCash application ko guys ay nasa 5.90.0 version guys. So papakita ko sa inyo guys, punta tayo dito guys sa ating my files. So apps. So click natin guys yung my apps. So back tayo. So ulitin natin, punta tayo guys sa my files, application, apps, my apps, application management, application list. Hanapin natin dito guys yung GCash application ko guys. Yan. So kung makita nyo guys yung GCash application ko guys, version 5.90.0 guys. Yan. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys na gumagana guys yung GCash application ko guys. So open natin guys yung GCash application ko. So hindi ko lang sure guys kung pwede siya ipakita sa screen record natin guys, no. So hindi siya pwede ipakita guys sa screen record natin. So ulitin natin. So ayan siya guys, no. So sana guys ay makita guys sa screen record guys, no. Kasi sa screen record guys ay minsan bawal guys, no. So ayan siya guys, naka-open na ako guys ng GCash application guys. So walang nag-note sa akin guys, no. Yung ano ko guys, yung version ko 5.90
version guys. Yan. So gumagana yan siya guys sa mga phone device ko guys, no. Yan. So back tayo guys. So kapag ayaw pa din guys, pwede kayong mag-download ng GCash application ninyo sa built-in application store or app market nyo sa inyong phone device. Katulad guys ng App Store para sa mga Oppo, Realme, GitApp para sa mga Xiaomi or Redmi guys. At V-Store naman guys para sa Vivo at iba pang mga built-in application store niyo guys sa inyong phone device guys. Take note guys, no, huwag kayo basta-basta mag-download guys ng GCash application galing sa browser kasi medyo risky siya guys, no. Na-modify kasi siya guys ng ibang developer guys, so pwedeng ma-compromise guys ang inyong digital wallet. Okay? So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click isang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.